Kakaunti pa lang ang mga bumibili ng paputok sa Bukawi, Bulacan pero inaasahan daw nilang sisigla ito bago sumapit ang pagsalubong sa 2016. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, palibasa may pasok pa ngayon hanggang bukas at sa Miyerkules pa, December 30, Rizal Day, mawawala ng pasok. Kaya ganun pa nila inaasahan yung traders dito na dadagsa yung mga mamimili pagkatapos ng trabaho, late afternoon siguro raw ng Rizal Day hanggang sa bagong taon. Bagamat ang mga naandito ay mga dumating na rin, karamihan ay mga bumibili ng wholesale at ibibili rin nila ng retail sa kanilang mga komunidad. Yan yung mga mamimiling naandito ngayon sa Bukawi. Samantala ay inaasahan nila na kagaya ng mga nakarang taon ay pahina ng pahina ang bentahan dito sapagkat hindi sila sigurado kung dahil yan sa tagumpay ng panawagan ng gobyerno na huwag gumamit ng mga paputok o iwasan yung mga paputok, illegal man o legal. Kundi ang sigurado sila rito ay yung kinakain na ng mga illegal dun sa kinaroroonan ni Lia Manyalak del Castillo sa Divisoria na mga illegal. Yun yung kumakain ng kanilang share sa market dahil sa Divisoria mas mura ang bumili ng paputok, mga illegal na paputok. Ay bakit hindi? Dahil yung mga nasa Divisoria wala namang mga legal na pwesto. Hindi naman nag-i-invest yung mga traders sa safety ng kanilang mga pwesto kagaya na ipinapatupad sa Bukawi. At dito sa Bukawi, isang stall dito ay gumagastos ng around 30,000 pesos para sa permits every year. So itong mga puhunan na ito ang wala sa mga nagtitinda ng illegal sa Divisoria, kaya mas mura yung kanilang ibinebenta, karamihan ay mga ipinagbabawal pat mga imported. Hindi kagaya rito sa Bukawi na talagang dala na rin siguro, Rafi, ng kanilang naranasang yung disgrasya noon na sumabog dito ng Malawakan. Hindi na lamang otoridad kundi sila mismo mga traders, they police themselves para masiguro na ligtas at ipinapatupad yung mga regulasyon kagaya ng pagkakaroon ng kanya-kanyang drum ng tubig sa bawat pwesto, ang firewall na nagdi-divide sa bawat pwesto, ganun din yung mga malalaking signages ng no smoking at no testing. At in fact, ngayon sa buong munisipalidad ng Bukawi ay smoke-free na. Base yan sa ordinansa, bawal ng manigarilyo anumang parte ng Bukawi. At para maiwasan yung naging malagim na karanasan nila noon, dahil napakarami nga ng traders dito, hindi lamang yung mga nagbebenta, kundi yung mga manufacturers din, ay karamihan ay nandito sa parte ng Bulacan na ito, Howie. I'm sorry, Rafi. Mark, pagdating naman sa presyo, meron bang difference kung ngayon bibili? Kasi kung minsan nagja-jack up sila ng price kapag talagang malapit na yung bagong taon, hindi ba, Mark? Well, ang bentahan dito, Rafi, ay dinidikta rin ng supply and demand. Itong mga nasa stalls na ito, yung mga stock na naandito, ay hindi na madadagdagan to sapagkat pagtungtong ng December ay wala ng manufacturer, wala ng mga nagtimpla ng bagong mga paputok. Kaya yung mga naka-stock dito sa mga tindahan na to ay ito na. Kaya kung magdidepende ang presyuhan nito, depende sa availability ng mga stocks at ang dami ng mamimili. Kaya kung halimbawa 31 ng umaga o kaya 30 ng Disyembre dadagsa ang mamimili versus the number of stocks na naandito sa paninda, yan ang magdidikta. At most of the time daw ay nagdodoble o nagtitriple yung presyuhan dito, depende sa dami ng mamimili versus doon sa bilang ng kanilang available stocks pa para ibenta dahil wala na namang makakapagdagdag. At nagkakaroon na rin ng break yung mga nagtitimpla ng paputok at hindi na rin daw kasi maganda yung isisindi kapag yung sariwa yung timpla. Kaya most of the time daw, mid-year pa lang ay nagtitimpla na raw sila ng chemical dahil binibigyan pa nila ng pagkakataong matuyo pa talaga yung pulbura. Dahil mas maganda raw sinde. I'm not, clarify ko lang na hindi naman natin na ini-endorso itong mga paputok, itong mga paputok na kontra sa mga kinakampanya ng ating pamahalaan na may risk pa rin kahit na ang gagamitin natin, Rafi, ay yung mga legal na paputok ay meron pa ring risk yan sapagkat itong mga pailaw na ito, paputok na ito, ginagamitan mo pa rin na apoy. So meron pa ring risk. Pero kung hindi talaga maiiwasan ng isang pamilya na talagang tradisyon na, may paniniwala sila, talagang hindi maaring wala kang pailaw, hindi maaring wala ka man lang paputok.
mas mainam na ang gamitin mo yung legal na lang. Sapagkat 0.2 grams lamang ng pulbura ang pinapayagan. Ibig sabihin ay relatively safe. Pero dahil ginagamitan mo pa rin apoy, may risk pa rin, Rafi. At bukod, Mark, of course, dun sa risk, yung polusyon na naidudulot ng mga ito. Maraming salamat sa iyo, Mark Yes. Salazar.